Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Isang pinagpalang araw po ang handog ng Diyos sa bawat isa sa atin. Papurit pasasalamat sa Kanya sa biyaya ng Kanyang ipinagkaloob, sa biyaya ng buhay, biyaya ng pamilya, biyaya ng pagkakaibigan. Sa ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay pinapaalala sa atin ang kahalagahan ng pamilya. Ang pamilya bilang tagpuan ng mga pangarap at ng plano ng Diyos. Kaya dito sa ating pagdadasal, sa ating sama-samang panalangin, idalangin natin ang ating mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. Nanawa sa bawat tahanan ay mamayani ang pagmamahalan, ang pagpapatawad at ang kapayapaan. Kaya nga mga kapatid, upang tayo maging marapat na makinabang para sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga nagawang pagkakamali at mga pagkukulang at humingi tayo ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawas sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nanahan sa aming piling, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa templo. Darating ang pinakahihintay niyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na yun? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dalisayin ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama at mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kalooban mo, ituro o Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya iyong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan sa tagapagturo ng banal na tipan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki na balitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon, kaya sila ay nakagalak sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipapangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi. Juan ang ipangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito. Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, maganda pong umaga sa inyong lahat. Pinasasalamatan natin ang Panginoon at higit sa biyaya na kanyang kaloob sa buhay na kanyang handog sa bawat isa sa atin. Sa ikawalong araw po ng ating Misa de Gallo, ang misa sa pagtilaok ng manok. Isang napakagandang tradisyon natin bilang mga Pilipino, bilang mga Kristiyano, bilang ating paghahanda para sa dakilang kapistahan ng pagsilang ng Panginoon. Siyam na umaga, madaling araw, tayo ay nagsasakripisyo na gumising ng maaga upang magsimba, upang manalangin, magnilay, makinig sa salita ng Diyos. At upang ihanda ang ating sarili, ihanda ang ating mga puso at isipan para sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Kaya nga po dito sa ikawalong araw, ang imahe po ng pamilya ang siyang ating pagninilayan. Ang pamilya bilang tagpuan ng mga pangarap at ng plano ng Diyos. Ang bawat pamilya ay nagsisimula sa pangarap ng mga mag-asawa. At dito sa tagpong ito, dalawang mag-asawa ang ating makikita. Si Zacarias at si Elizabeth. At napakamakahulugan po ng pangalan sa Biblia at sa tradisyon ng mga Hudyo, sapagkat ang pangalan ay palaging mayroong kahulugan sa kanila. Ang pangalan nga pong Zacarias ay nangangahulugan na nakakaalala ang Diyos. God remembers. At ang pangalan naman po na Elizabeth ay nangangahulugan na pangako ng Diyos. Kaya it is a perfect match for Zechariah and Elizabeth. Sa kanilang pangalan pa lamang, ay talagang makikita na natin kung ano yung dakilang misyon na nakalaan para sa kanila. Zacarias at Elizabeth, pag pinagsama mo, ang ibig sabihin, ang Diyos ay nakakaalala ng kanyang pangako. God remembers His promise. At iyon nga po,
Si Elizabeth at si Zacarias ay parang kumakatawan sa buong bayan ng Israel. Ang Israel na naghihintay ng matagal na panahon ng kanyang tagapagligtas. Ang Israel na matagal na nangungulila upang masilayan ang Mesiyas. At sa tagpupong ito, noong ika-4 na araw, atin nga pong nakita sa Ebanghelyo, ang tagpo ng pagpapahayag ng anghel kay Zacarias. Si Zacarias ay pumasok sa templo bilang isang saserdote at nung siya'y maghahandog na ng kamanyang, nagpakita ang anghel sa kanya at inilahad sa kanya na si Elizabeth, bagamat siya'y baog at matanda na, silang dalawa ay magkakaroon ng anak. At dahil noong una, hindi makapaniwala si Zacarias, hindi niya agad lubusang maunawaan at matanggap ang balitang ito ng anghel, kaya siya ay napipi. Subalit makikita din natin dito, sa parte naman ni Elizabeth, siya ay labis na nagalak. Sabi niya, ngayon ako'y pinagpala ng Panginoon. Ngayon ako'y kanyang iniadya sa kadustaan na aking kinasadlakan. Siya'y labis na nagalak. At dito, sa ika-8 araw, matatagpuan na natin ang kapanganakan ni Juan Bautista. Ang siyang maghahanda, ang isang propeta na magpapakilala sa bayan ng Israel ng Mesiyas na tagapagligtas. At dito masasalamin ang espiritualidad ng bawat pamilya. Marahil katulad ng marami sa atin, katulad ng mga bawat pamilya, katulad ng mga ama at ina, katulad ni Zacarias at ni Elizabeth, ang bawat pamilya ay mayroong pangarap. May pangarap ang mga magulang para sa kanilang mga anak. At ang bawat miyembro ay may kani-kaniya ding pangarap. Marahil nung sila ay nagsisimula pa, si Zacarias at si Elizabeth, ang pangarap nila ay magkaroon ng maraming supling. Pero sa di inaasang pagkakataon, si Elizabeth ay natagpo ang baog. At sa tagal-tagal ng panahon, sila'y naghihintay, sila'y nananalangin sa Diyos. Si Elizabeth, pakiramdam niya siya'y nasadlak sa kadustaan. Pero tulad nga ng kanilang pangalan, tulad ng pagpapaalala sa kanila, ang Diyos ay palaging nakakaalala ng kanyang pangako. Sa takdang panahon, ipinagkaloob sa kanila ang pangako niya. Tinupad ng Diyos ang pangako niya sa kanyang bayan. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Zacarias at kay Elizabeth. At si Elizabeth ay naglihi at nanganak ng isang sanggol. Dito po, 3 mahalagang bagay tungkol sa pamilya ang ating mauunawaan. Una, na ang ating pamilya ang pinagmumulan ng ating kasiyahan. Hindi po ba? If there would be a source of our joy, that would be our family. Kaya nga tayo ay nagpupursige, ang mga magulang, nagtatrabaho ng husto, ang mga magulang, laging ganyan ang kanilang pangarap sa pagsisimula ng isang pamilya. Maibigay ang kinakailangan para sa kanilang mga anak. Edukasyon, magandang pag-aaral, mapalaki sila ng mabuti. Yun yung pangarap lagi ng mga magulang para sa mga anak. At doon sila kumuhugot ng kanilang kaligayahan. Kaya tulad ni Elizabeth at Zacarias, ganun na lamang yung naging galak ng mga magulang na ito. Nang sa wakas ipagkaloob sa kanila ng Panginoon ang isang sanggol. Subalit, katulad din sa mga pamilya, bagamat ang ating pamilya ang source ng ating happiness, it is also the source of our sorrows, hindi po ba? Ng ating mga sama ng loob,
ng ating mga kalungkutan paminsan-minsan. Sapagkat hindi naman nawawala yung struggle sa pamilya. Katulad dito sa tagpong ito, noong si Juan, ang kanilang anak, ay kanilang papangalanan kasabay ng pagtutuli. Sapagkat sa tradisyon po ng mga Hudyo, 8 days after ipanganak, 8 araw pagkatapos ng kapanganakan, doon sinasagawa ang rito ng pagtutuli at pagpapangalan sa bata. At ang pagpapangalan sa sanggol, ito po ay nangangahulugan na ikaw bilang ama, kapag binigyan mo ng pangalan ng iyong anak, ay kinikilala mo sa harap ng batas na ikaw ang ama niya. Kinikilala mo na ito ang iyong anak, tinatanggap mo ito sa harap ng batas. Kaya ito yung napakahalagang rito para sa mga Hudyo. At sa araw ngang ito, sila nagkakagulo kasi hindi na alam kung anong ipapangalan dito sa sanggol. Ang nais ng mga kamag-anak, pangalanan siya ng Zacarias. Pero sabi ni Elizabeth, ipinaglalaban niya, hindi. Juan ang pangalan niya. Sumasalamin sa sitwasyon ng bawat pamilya na minsan, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, ng minsan kaguluhan, maraming tinig, maraming nakikialam, maraming sumasawsaw. Pero, dapat palaging naroroon ang pag-ibig. Palaging nananahan at namamayani kung ano yung kalooban ng Diyos. At iyon yung pinaglaban ni Elizabeth, kung ano yung plano talaga ng Diyos para sa kanila, kung ano yung pangako na nais nilang tupadin sa harap ng tao at sa harap ng kanyang bayan, sa harap ng Diyos. Juan ang kanyang pangalan. Ang ating pamilya, bagamat ito ang pinagmumula ng ating kaligayahan at kung minsan ng ating kalungkutan, ng ating paghihirap at maging na ating pagpupunyagi, palaging pinapaalala sa atin ang kahalagahan ng pagmamahalan. Ang pagmamahal, palagi dapat nariyan, hindi nag-uubusan, hindi nagkukulang. Minsan, umaabot tayo sa punto na tayo ay nauubusan ng lakas, nauubusan ng pasensya, nauubusan ng pag-unawa. Minsan tumataas yung ating pride at hindi tayo matutong magpatawad, nahihirapan tayo magpatawad. Subalit pinapaalala sa atin yung kahalagahan ng paglapit sa Diyos. Kaya nga ito yung ikalawang bagay na mahalagang malaman ng bawat pamilya, ng mga pamilyang Kristiyano. Sa ating pamilya, dapat natin silang ituturi lagi na biyaya at regalo ng Diyos sa atin. Ang pangalan pong Juan, kung ang Zacarias ay nangangahulugan na God remembers at ang Elizabeth nangangahulugan na God's promise. Ang pangalan pong Juan ay napakaganda din ng kahulugan. Ibig sabihin nito, God is gracious. Ang Panginoon ay mapagpala. At sa kanyang pagpapalang ito, ipinapaalala sa atin ang kahulugan din ng ating pamilya at mahal sa buhay. Sa ating pamilya, ang bawat isa, ang bawat miyembro, ay handog at regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga, it is very important for us to consider one another as a gift. Dahil kapag ganito ang naging disposisyon, ang naging ating perspective sa buhay, madaling tanggapin, madaling unawain. Sapagkat itong handog ng Diyos, ito'y ating dapat mahalin. Dapat nating i-value. Bigyan natin ng angkop na pagpapahalaga. Oo, minsan may pagkukulang. Oo, minsan may mga kahinaan. Pero batid natin na ito'y handog ng Diyos sa bawat isa sa atin. Isang handog na dapat nating pangalagaan, pahalagahan, at mahalin. So yun po yung katanungan sa atin. Gaano ko pinapahalagahan ang aking pamilya? Gaano ko minamahal ang bawat miyembro ng aking pamilya? Minamahal ko ba ang aking mga magulang? Minamahal ko ba ang aking mga anak?
Ikatlong bagay na ating matututunan tungkol sa pamilya, lalo tigit kapag dumadating yung mga iba't ibang pagsubok, iba't ibang mga suliranin sa mga pamilya, na dapat ang inyong pamilya ay nakasentro lagi sa Panginoon. God is the center of our family. Sapagkat kapag nawala po itong sentro na ito, itong ating goal sa ating buhay, ang pag-ibig na siyang nagpapatatag sa bawat isa sa atin, ay madali po tayong nagkakawatak-watak. At alam niyo po, sa ating panahon ngayon, makikita natin ang gawa ng kadiliman. Ang demonyo, ang una niyang sinisira ay ang pamilya. Sapagkat kapag nasira mo ang pamilya, madali mo nang mawawasak ang lipunan, ang sambahan, ang sambayanan. Because family is the basic unit of society. Kaya po marami sa mga pamilya ngayon, yung nagkakawatak-watak sa mga mag-asawa na sa di pagkakaunawaan, mga iba't ibang hidwaan, nagkakahiwalay. At yung mga anak na nadidisorient. Alam po naman natin ang epekto kapag ang isang anak na wala ng magulang, nadidisorient yan. At yun yung ating ipagdasal, na nawa ang bawat pamilyang Kristiyano ay matagpuan ang sentro ng kanilang pamilya, ang Diyos. Maibalik sa bawat tahanan upang manahan ang espiritu ng pag-unawa, espiritu ng pagpapatawad, espiritu ng pagmamahal. Na nawa ang Diyos palagi ang kanilang magiging sandigan, lalo tigit sa oras ng paghihirap, ng mga problema at mga suliranin. So atin pong tandaan, sa ikawalong araw na ito ng ating Misa de Gallo, ating ipagdasal palagi ang ating mga pamilya, ang mga pamilyang Kristiyano. Lalo tigit yung mga pamilya na dumadaan sa iba't ibang pagsubok, iba't ibang suliranin. Nawa ay matagpuan nilang muli ang daan ng pagmamahal, ang daan ng kabanalan, ang daan ng pagpapatawad at pag-unawa. Nawa ay palagi nating matandaan na ang pamilya, ito dapat yung pinagmumulan ng ating kaligayahan. Ang pamilya ay biyaya ng Diyos. At higit sa lahat, ang pamilya ay dapat palaging nakasentro sa pag-ibig ng Diyos. Ang pamilya ay dapat nakasandig sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat at itaas natin sa Diyos ang ating mga panalangin at mga kahilingan. Habang papalapit ang ating pinakahihintay, dumulog tayo sa ating Ama upang tulungan niya tayong panatilihin ang ating mga pusong matagal nating sinisikap ihanda para sa kanyang pagdating. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mo, Ama, ang kalooban namin iyong simbahang sabik sa pagdating ng iyong anak, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mong nag-aalab ang pusong mapagbigay ng iyong kaloob sa lahat ng mga lingkod bayan, habang kanilang tinutupad ang kanilang mga tungkulin, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga pasaning daladala namin ngayon, mga pasaning nagdudulot ng kapanglawan sa aming mga puso. Panatilihin mo kami sa iyong piling sa kabila ng aming mga pinagdaraanan, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Yakapin mo sa iyong walang hanggang pakikiniig ang mga yumao naming umaasang humihimlay sa piling mo, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin.
Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Diyos naming Ama, panatilihin mo ang aming mga pusong nasasabik sa pagdating ng iyong anak, siyang aming pag-asa at galak, si Kristo at aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin upang ang paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pagindapatin nawa ito na aming panabikan ang pagdating ng iyong anak ng may dalisay na kalooban sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabika ng mahal na Birheng kaniyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw nga po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol, ni San Jose Marelo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili na manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inaaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan, upang kami makapaghintay at makasalubong ng may liwanag, may ilawang nagnilingas, para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Pasasalamat at parangal, handog namin Amang Banal, sa ginto mong pahalaga sa Archdiocese ng Lipa, binhing hasik sa mabuting lupa, alalaong baga, bunga ay sagana. Batanggenyo man, may pusong dumamay, agad at may kusa, tuwing kagipitan. Saknungan at bayanihan, karanasan namit buhay, pamanapot aming yaman, kaloob nyo o may kapal. Opo pa rin, Panginoon, walang yabang naming tugon, sa iyong yakag at paghamon, sa pagsampalataya ay umabong. Berhen ng kay Sasay o Poong San Jose, ipanalangin nyo kami. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at hingi ng pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo, patnubayan at ingatan ng Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo, biyayaan at subaybayan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, humayo kayong taglay ang pag-ibig at pagpapala ng Diyos. Salamat sa Diyos.